Mainit ang sikat ng araw na tumatama sa maliit na bangkong kahoy, habang ang amoy ng bagong putol na damo ay humahalo sa bahagyang amoy ng gamot mula sa ospital. Tahimik na nakaupo si Clara sa bangko. Maayos ang pagkakatali ng kanyang apron sa ibabaw ng simpleng bestida. Hawak niya ang isang paper bag na nakapatong sa kanyang kandungan. Sa loob nito ay dalawang mainit-init na pandesal na may palamang butter at isang baso ng kape na medyo malamig na. Ang buong tanghalian niya para sa araw na yon. Kumakalam ang kanyang sikmura, sabik na sabik sa kaunting pagkain na yon. Ang bangkong yon sa gilid ng parking lot ng isang malaking medical center, ang nagsisilbing maliit niyang pahingahan. Isang tahimik na lugar sa gitna ng magulong paligid. Sa loob ng ilang linggo, doon umiikot ang mundo ni Clara. Araw-araw, naglilinis siya ng mga sasakyan ng mga empleyado at bisita ng ospital. Bawat barya, bawat tip na ibinibigay sa kanya ay maingat niyang iniipon. Para sa kanya, ang bawat sentimo ay isang hakbang papalapit sa pagbili ng mamahaling gamot na kailangan ng kanyang ina. Hindi niya namalayan na may isang binatang umupo sa tabi niya sa parehong upuan. Ang postura nito ay tila nag-aanyaya ng usapan. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt na may banda at maluwag na jogging pants. Pero ang tunay na nagbigay linaw kung sino siya ay ang puting tsinelas ng ospital. Isa siyang pasyente. "Pasensya na, huwag mo akong pansinin." Mahina at paumanhing sabi ng binata. Maputla siya at halatang pagod. Ang mukha niya ay tila salamin ng matinding pagod at sakit. Napatingin lang si Clara, bahagyang nagkibit balikat, at muling umiwas ng tingin. Pilit na iniisip na parang nag-iisa lang siya. "Ay nako, paalam sa tahimik kong tanghalian." Bulong niya sa sarili habang napapabuntong hininga. "Pasensya na talaga. Hindi na ako makalipat sa kabilang bangko. Wala kasing tutulong sa akin," muli niyang sabi. May kakaiba sa tono ng boses ng binata. Hindi lang simpleng pagod, kundi parang may dalang bigat ng buhay. Dahil doon, napalingon muli si Clara. "May sakit ka ba?" tanong niya at may halong pag-aalala. Nagkibit balikat ang binata. "Dinala ako dito ng tatay ko at lagi niya akong pinapainom ng kung ano-anong mamahaling gamot. Kaya siguro, oo." Parang normal lang sa kanya ang lahat, pero ramdam ang lungkot sa likod ng kanyang mga salita. "Gusto mo ng pandesal?" Biglang tanong ni Clara, hindi na napigilan ang sarili. Iniabot niya ang isa sa mga hawak niya. Bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam sa simpleng kabutihan na kanyang ginawa. Biglang nagliwanag ang mga mata ng binata. Parang batang nakatanggap ng regalo. "Talaga?" sabi niya at puno ng tuwa. Maingat niyang tinanggap ang tinapay, parang isang kayamanang marupok. Dahan-dahan siyang kumagat. Sumabog sa kanyang bibig ang lambot ng tinapay at katas ng butter. Napapikit siya sa sarap. Isang mahinang tunog ng kasiyahan ang lumabas sa kanyang bibig. "Grabe, ang sarap nito," sabi niya habang napapangiti ng totoo. Tahimik nang umiti si Clara. "Paborito ko rin yan," mahina niyang sagot. Pero nagulat siya sa reaksyon ng binata. Parang matagal na itong hindi nakakakain ng maayos. "Salamat," sabi nito matapos ubusin ng pandesal. "Ako nga pala si Ben." "Ako naman si Clara," sagot niya habang nilulunok ang huling kagat ng sarili niyang tinapay. Tinuro niya ang baso ng kape. "Gusto mo?" Mauna ka na," nakangiting sagot ni Ben. "Ako nauubos kung okay lang. Ako naman ang may sakit." Biro pa nito. Nag-share sila ng kape, isang simpleng sandali ng pagkakaunawaan ng dalawang estranghero. Maya-maya'y tumayo na si Clara. "Pasensya na, kailangan ko nang bumalik sa trabaho." "Madalas ka bang nandito?" tanong ni Ben, may bahid ng lungkot. "Dito ako nagtatrabaho sa parking lot, kaya buong tag-init, nandito lang ako." "Baka magkita pa tayo ulit."
Ngumiti siya ng bahagya at kumaway bago nagmamadaling bumalik sa kanyang pwesto. May isang mamahaling kotse ang kakahintulang. "Magandang umaga po," bati niya sa lalaking bumaba. Maayos itong manamit. Mula ulo hanggang paa, halatang mayaman. "Pwede ko po bang linisan ang salamin, ilaw at side mirror?" Puno ng pag-asa niyang tanong. "Hindi na, kalilinis lang," malamig na sagot ng lalaki. Hindi man lang siya tiningnan. Napansin ni Clara ang maliit na paper bag na hawak nito mula sa butika. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Ang pangalan ng gamot sa bag, yun mismo ang kailangan ng kanyang ina. Matagal nang may sakit si Evelyn, ang kanyang ina. Pero kamakailan lang nalaman ang tunay na kondisyon nito. Isang malubhang autoimmune disease na wala pang lunas. Kung may tamang gamot at maayos na pamumuhay, kaya pa nitong mabuhay ng normal. Kakagraduate pa lang ni Clara sa high school at dapat sana ay magkokolehiyo na. Pero dahil hindi na kayang magtrabaho ng kanyang ina, siya ang sumalo ng lahat ng responsibilidad. Araw-araw, nagkakaskas siya ng dumi sa mga kotse, nagbibilang ng barya at nag-iipon para sa gamutan ng ina. Hindi niya kailanman nakilala kung sino ang kanyang ama at kailanman hindi ito binanggit ni Evelyn, kaya wala siyang ibang malalapitan. Habang papalayo ang mayamang lalaki, nagulat si Clara nang makita itong lumapit kay Ben na nakaupo pa rin sa bangko. Umupo ito sa tabi ng binata at kinausap siya. Pero si Ben nakatingin lang sa malayo. Iniwas ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, tumayo si Ben. Bahagya siyang natapilok at sinubukan siyang alalayan ng lalaki. Pero tinabig niya ang kamay nito. At tuloy-tuloy siyang naglakad papasok ng ospital. Sumara ang pinto at tuluyan silang nawala sa paningin ni Clara. Maya-maya, may isa pang sasakyan ang dumating. Nagpalinis ito ng bintana at nagbigay ng malaking tip. Kinagabihan sa kanilang maliit na bahay, tahimik na binilang ni Clara ang kanyang kinita. Maingat niyang hinati ang pera sa mga sobre, para sa pagkain, sa renta, pati na rin sa gamot. Unti-unting kumakapal ang sobre para sa renta at pagkain, pero ang para sa gamot, nananatiling manipis at tila lalong bumibigat sa kanyang puso. "Ma, may nakilala akong lalaki kanina," kwento ni Clara habang inaayos ang mga sobre sa mesa. "Nasa ospital siya at pakiramdam ko pareho kayo ng sakit." Napatingin si Evelyn sa kanya, halatang nagulat. "Bakit mo naman nasabi yan?" May dumalaw sa kanya. Mukhang tatay niya. May dala siyang gamot. Parehong-pareho ng kailangan mo. Nakita ko kasi yung pangalan sa bag. Paliwanag ni Clara. Ang yaman pa ng dating, pero ayaw naman magpalinis ng kotse. Ang suplado. Dagdag niya, may bahagyang inis sa boses. Napangiti si Evelyn ng bahagya, pero agading napalitan ng lungkot ang kanyang mga mata. "Anak, pasensya ka na kung kailangan mong gawin ang lahat ng yan," mahina niyang sabi. Puno ng guilt ang kanyang tinig. "Pangako, babangon ulit ako. Magtatrabaho ako ulit." "Ma, wag na." Agad na putol ni Clara. Matigas ang tono. "Hindi ka na magtatrabaho. Magpapagaling ka muna." Sandaling natahimik ang silid. "Ayoko nang mangyari ulit yung nangyari sa'yo. Yung bigla kang bumagsak sa kalsada habang may taong nagve-video lang sa cellphone imbes na tumawag ng ambulansya." Napapikit si Evelyn. Tila muling binalikan ng masasakit na alaala. Yung pagkahilo, ang pagkabagsak, ang malamig na sahig at ang matandang nakatingin lang. Walang tumulong. Bahagya siyang nanginig. Alam niyang tama ang anak niya. Sa mga sandaling yon, ang pagmamahal ni Clara ang tanging lakas niya. Ang tanging gamot na hindi nabibili ng pera. Nang dumating ang final na diagnosis, may kakaibang ginhawa siyang naramdaman. May pangalan na ang kanyang sakit. Hindi na ito isang misteryo.
Pero kasabay ng linaw na yon ay ang mas mabigat na katotohanan. Isang gamutan na hindi nila kayang bayaran. Para itong isang matalim na kutsilyo na may 2 talim. At ang pinakamasakit na hiwa ay ang konsensya niya bilang isang ina. Dahil sa edad na 17, si Clara ang naging haligi ng kanilang maliit na pamilya. At si Evelyn unti-unting nilulunod ng hiya at lungkot. Samantala, sa loob ng ospital, tahimik na nakatayo si Ben sa may bintana. Nakatanaw siya sa maliit na parke sa labas, sa bangkong kahoy kung saan niya nakilala si Clara. Pero hindi ang tanaw ang nasa isip niya, kundi ang mukha ng kanyang ina. Maputla, halos parang porselana at unti-unting nawawala. "Anak, alagaan mo ang tatay mo." Mahina, halos pabulong na alaala ng kanyang ina mula sa kama na matagal nang naging kulungan nito. Matapang siya sa labas, pero sa loob, napakabuti at napakahina. "Hindi ma," agad na sagot ni Ben noon. Pilit pinipigilan ng takot. "Ikaw ang mag-aalaga sa amin. Isang kimo na lang gagaling ka na. Huwag ka magsalita ng ganyan." Hindi niya matanggap ang katotohanan na unti-unting nakasulat sa mukha ng kanyang ina araw-araw. Nanghihina siya at wala na siyang magawa. Ang pait sa kanyang puso ay parang lason at ang puntirya nito, ang kanyang ama. Ang lalaking sa tingin niya ay nagpabaya sa kanilang ina. Paulit-ulit niyang narinig sa isip ang mga salitang yon. "Irene, bakit lagi ka nalang nagrereklamo? Masakit? E di uminom ka ng gamot o magpatingin ka sa doktor." Singhal ng kanyang ama noon. "Bakit ba kayong mga babae gustong-gustong tumatakbo sa ospital?" Isang beses, mahina ngunit puno ng pag-asa, nagtanong ang kanyang ina. "Pwede mo ba akong samahan?" Pero agad itong tinanggihan. "Wala akong oras. May mas importante akong ginagawa. Hindi ako uupo doon para lang makinig sa reklamo mo. Sinong magtatrabaho? Hindi lalaki ang negosyo ko ng mag-isa." At doon nagsimula ang katahimikan. Pinili ng kanyang ina na tiisin ang sakit. Pinili niyang manahimik dahil ayaw niyang maging sagabal. Hanggang sa isang umaga, habang nagluluto ng almusal, bigla na lang bumigay ang kanyang katawan. Tahimik siyang bumagsak sa sahig sa tabi ng kalan. Stage 4. Ang hatol ng doktor ay parang isang malakas na sampal sa katotohanan. "Masyado nang malala ang cancer," mahinang sabi nito. "Hindi na effective ang karaniwang gamutan, pero may isa pang experimental na paraan na pwede nating subukan." "Dok, kahit anong halaga, babayaran ko," agad na sagot ng kanyang ama. Sanay na siyang resolbahan ng lahat gamit ang pera. "Subukan natin. Kahit experimental pa yan, gawin nyo na." Pero dahan-dahang umiling ang doktor. "Sir, sana mas maaga nyo ho siyang dinala dito. Hindi naman bigla lang lumalabas ang sintomas." Parang tinamaan ng lalaki ng isang mabigat na suntok. Hindi siya makapagsalita dahil alam niyang totoo yon. Busy lang ako." Mahina niyang depensa. Isang dahilan na alam niyang kasinungalingan. Isang dahilan na hindi kayang burahin ang lahat ng pagkukulang. Sa kabila ng lahat, sinubukan nila ang experimental treatment. At sa loob ng ilang panahon, parang nagkaroon ng pag-asa. Unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ni Irene. At muli siyang nakagalaw, na para bang bumalik sa dati niyang sigla. Pero ang pag-asang yun, napakahina. Parang usok na madaling maglaho. Isang gabi, bigla na lang muling bumagsak si Irene. At sa pagkakataong yon, hindi na siya muling nagising. Sa bisig ni Ben siya tuluyang pumanaw. Ang huling hininga niya, isang mahinang bulong na dumampi sa pisngi ng anak. At doon, tuluyang nabasag ang mundo ni Ben. "Ikaw ang pumatay sa kanya. Kasalanan mo to." Sigaw ng 17 taong gulang na si Ben habang paulit-ulit na sinusuntok lang ang kanyang ama. "Wala kang pakialam sa kanya. Mas importante pa sa'yo ang negosyo mo kaysa sa sarili mong asawa.
Ano bang kasalanan niya para mangyari to sa kanya? Sa pagkawala ng kanyang ina, unti-unting nanghina si Ben. Hindi lang emosyonal, kundi pati ang pisikal. Ang lungkot ay naging sakit, parang isang parasite na kumakain sa kanyang kagustuhang mabuhay. Araw-araw, nakahiga lang siya sa kama. Nakatitig sa pader, walang galaw at parang estatwa ng dalamhati. Hindi siya kumakain, hindi siya nagsasalita. At kahit dumalaw ang kanyang mga kaibigan, ang mga salita nila ay parang hangin lang dahil hindi niya naririnig. Isa-isa silang umaalis, tahimik at lalong lumalalim ang kanyang pag-iisa. Hindi lang ang kanyang ama ang sinisisi niya, pati ang sarili niya. Sa tuwing tititig siya sa larawan ng kanyang ina, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa kanyang isipan. Ma, hindi ko nakita. Hindi ko naramdaman kung gaano ka nasasaktan. Pero habang tumatagal, ang sakit sa puso ay naging totoong sakit sa katawan. Una, sumasakit ang ulo niya, parang hinahati sa gitna. Sumasabay ang kirot sa kanyang mga mata, mabigat at mapurol. Pagkatapos, biglang susugod ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Matulis, parang sinusunog ang loob niya. Napapaluhod siya sa sakit, hanggang sa hindi niya nakinaya. Napilitan siyang magsabi sa kanyang ama. Ang kanyang ama, na ngayon ay pinagmumultuhan ng kanyang mga pagkakamali, agad siyang dinala sa ospital. Sir, panimula ng doktor. Tinatapik nito ng marahan ang mesa gamit ang gintong ballpen. Pasensya na po, pero ang anak ninyo ay may malubhang chronic inflammation sa digestive system. Napaka-seryoso po nito. Tahimik ang silid. Bukod pa doon, may problema rin siya sa mental health. Depressed na siya at kailangan niya ng therapy. Ipinakita ng doktor ang buong kalagayan ni Ben. Ang diagnosis at ang mahaba at mahirap na gamutan na kakailanganin niya. Pero kahit anong therapy, kahit gaano kamahal ang gamot, hindi kayang pagalingin ang sugat sa puso ng kanyang anak. Patuloy pa rin nang hina si Ben. Dinadalhan siya ng kanyang ama ng paborito niyang pagkain. Pero isang kagat pa lang, napapangiwi na siya sa sakit. Yumuyuko at halos hindi na makahinga. Mas mahal na gamot ang ibinigay, pero wala pa ring epekto. Walang pagbabago. Ilang araw matapos ang unang pagkikita nila, muling bumalik si Clara sa bangkong yon sa parke. May dala siyang paper bag. May laman na 2 tinapay. Pero sa pagkakataong ito, may kasama na itong tahimik na pag-aalala. Parang alam niya na may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng kahit na anong gamot. Sa tabi niya, nakapatong ang termos at 2 plastik na baso. Habang nakatingin siya sa daanang paikot sa parke, ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng iisang tao. At maya-maya, mula sa lilim ng mga matatandang puno, may isang payat na anyo ang unti-unting lumitaw. Si Ben. Nang makita siya ni Clara, ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting kasing liwanag ng sinag ng araw. "Hi!" tawag ni Ben, sabay kaway ng kamay na tila napakapayat na para sa kanyang pulso. Bahagyang kumabog ang puso ni Clara habang kumakaway rin pabalik. Masaya at walang pag-aalinlangan. "Pakiramdam ko, makikita kita dito," sabi ni Ben habang umuupo sa tabi niya. Mahina ang kanyang boses, parang bulong ng hangin sa mga dahon. Inabot ni Clara ang paper bag. Mainit pa ito, parang pangakong magpapagaan ng pakiramdam sa malamig na hapon. "May dala rin akong kape," dagdag niya ng nakangiti. "Ang galing, parang may nagtulak sa akin palabas ng kwarto," sabi ni Ben at manghang-mangha pa. "Tiningnan ko pa nga ang oras at naisip ko, oras na siguro ng lunch mo." "Eh di sabay na tayo ngayon," natatawang sagot ni Clara. Magaan ang kanyang tawa, natural at parang paghinga. Tahimik niyang pinanood si Ben habang kinukuha nito ang isang pandesal.
Para itong isang mahalagang bagay sa paraan ng paghawak niya. Dahan-dahan, maingat at parang ayaw masira. Hindi napigilan ni Clarang magtanong. Ang kakaiba mong kumain? Napatingin si Ben sa kanya. Litong-lito ang ekspresyon. Pero bago siya sumagot, inubos muna niya ang unang tinapay. Hindi ko rin maintindihan, pag-amin niya habang kumakagat pa sa pangalawa. Kasi kadalasan, pagdating pa lang ng pagkain sa tiyan ko, biglang sumasakit ng sobra. Parang hinahati ang loob ko. Parang may maliit na nilalang na pumuputol sa loob ng tiyan ko gamit ang maliliit na lagari. At sa mga salitang yon, unti-unting naunawaan ni Clara na ang sakit ni Ben hindi lang basta pisikal. Pinakamasakit kapag nandiyan ang tatay ko. Mahina pero mabigat na sabi ni Ben. Nakaupo lang siya, nakatingin sa akin at kahit isang subo, hindi ko malunok. Napayuko si Clara. Naalala ang eksenang nasaksihan niya noong nakaraang araw. Napansin ko nga, parang may kakaiba sa pagitan niyo. Maingat niyang sabi. Nakita ko kung paano kanya kausapin. At doon na tuluyang bumigay si Ben. Parang nabuksan ng isang dam na matagal nang pinipigilan. Sunod-sunod na bumuhos ang kanyang mga salita. Puno ng galit, sakit at hinanakit. Wala siyang pakialam sa mga pangarap ko, sa kung anong ginagawa ko. Nanginginig niyang sabi. Parang extra lang ako sa buhay niya. Ganon din siya kay mama. Hindi niya pinansin. Ang negosyo niya, yun lang ang mahalaga. Kami, parang mga tauhan lang sa mundo niya. Napahinto siya saglit at pilit na nilulunok ang emosyon. Binibilhan niya kami ng mga mamahaling gamit pero hindi niya naman kami nakikita. At ngayon, araw-araw na siyang nandito. Sinusubukang bumawi. Napuno ng emosyon ang kanyang boses. Hindi ko kailangan ng mamahaling pagkain niya. Hindi nga ako makahinga kapag kasama ko siya. Parang nasasakal ako. Tahimik na nakinig si Clara. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Pero kumain ka ng 2 pandesal at hindi ka nasasaktan. Napatingin siya kay Ben. May kakaibang kislap ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Dapat ngayon, nakayuko ka na sa sakit? Napabuntong hininga si Ben, halatang naguguluhan din. Yun nga ang hindi ko maintindihan. Wala akong nararamdaman ng sakit ngayon. Saglit siyang napangiti. Siguro isa kang engkanto, Clara. Kapag kasama kita, nakakalimutan kong 1 buwan na akong nasa ospital. Bahagyang ngumiti si Clara pero may halong lungkot. Sana nga. Pero ang totoo, nagdadasal lang ako na hindi ako magkasakit. Sandali siyang natahimik, tila napagod. Minsan, gusto ko lang humiga, walang iniisip, walang hinahabol. Gusto ko lang mangarap, pero agad niyang itinago ang emosyon. Pero kailangan kong magtrabaho, kaya kailangan ko nang umalis. Biglang nagbago ang mukha ni Ben. Napuno ng pag-asa. Babalik ka ba bukas? Ang tanong niya ay puno ng desperasyon na tumagos sa puso ni Clara. Tumango siya, isang tahimik na pangako, at dali-dali siyang umalis pabalik sa parking lot. Sa parehong araw, sa parehong oras, dumating ang ama ni Ben, Sir Raymond. May dala siyang bag na puno ng mamahaling gamot habang naglalakad papasok ng ospital. Si Clara, na abala sa paglilinis ng bintana ng isang sasakyan, ay hindi na nag-alok ng serbisyo. Pero hindi niya napigilang magsalita. Hindi na niya siguro kailangan yan. Mahina pero matatag ang kanyang boses. Biglang napahinto si Raymond. Dahan-dahan siyang lumingon kay Clara. Ang tingin ng dalaga, kakaiba. Parang may halong awa at paninisi. Hindi po ganyan ang sakit ng anak ninyo, sabi niya. Pagkatapos, tumalikod siya at nawala sa likod ng mga nakaparadang sasakyan. Naiwan si Raymond, nakatayo, habang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ang mga salita ng dalaga. At sa totoo lang, napansin din niyang parang bumubuti si Ben nitong mga nakaraang araw. May kaunting kulay na sa pisngi nito.
Mas kalmado na, hindi na ganun kadalas ang galit o katahimikan. Pero hindi pa rin ito nakakakain ng maayos. Dahil dito, nagpa siya si Edmund na kausapin ng doktor. Napakatigas ng ulo ng anak ninyo, sabi ng department head, malamig ang tono. Parang hindi opinyon, kundi panghuhusga. Ayaw pa rin niyang makipag-usap sa therapist. Pero ang gamutan may progress naman. Mabagal pero may pagbabago. Napakunot ang noo ni Raymond. May kung anong pag-aalinlangan ang sumibol sa kanyang dibdib. Dahil sa sinabi ni Clara. May nagsabi sa akin na baka hindi ito ang sakit na ginagamot ninyo. Mabigat sa kanyang bibig ang mga salita. Parang abo ang lasa nito. Napataas ang kilay ng doktor. May bahagyang pagkainis sa kanyang itsura. Kung ganon, baka dapat sila na ang mag-alaga sa anak ninyo. Bakit nyo pa siya pinapanatili dito sa ospital? Sumasakop sa isang napakahalagang kwarto. Lalong lumamig ang hangin sa silid. Kitang-kita na tapos na ang usapan. Binaling ng doktor ang atensyon sa mga papeles sa mesa. Parang pader na humaharang sa kanila. Hindi sanay si Raymond na binabaliwala. Isa siyang taong laging sinusunod, laging nire-respeto. Pero ngayon, buhay ng anak niya ang nakataya. At wala siyang ibang magawa kundi lunukin ang kanyang pride. Pasensya na, mahina niyang sabi. At agad siyang nagpaalam. Lumabas siya ng silid na puno ng pagkalito. At ang mga tanong na wala pang sagot. Natagpuan ni Raymond si Ben sa loob ng kanyang kwarto sa ospital. Nakasara ang mga kortina, tila ayaw papasukin ang liwanag ng hapon. Wala na ang dati nitong galit, pero wala ring init. Mabigat ang hangin, tahimik, punong-puno ng mga salitang hindi masabi. May nagsabi sa akin na may bago kang kinakausap, hindi mula sa mundo natin. Maingat na bungad ni Raymond. Parang hindi siya sanay sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Biglang napatingin si Ben. May apoy sa kanyang mga mata. At ano ngayon? Matalim niyang sagot. Isa ba akong ermitanyo? Dito na lang ako buong araw, mananahimik. Pwede ka namang makipag-usap sa therapist. Pilit ni Raymond. Kumakapit sa tanging alam niyang solusyon. Sabi nila, tumatanggi ka raw. Napangisi si Ben pero puno ng galit. Nakita mo na ba siya? Para siyang karakter sa murang magazine. Ang kapal ng makeup niya. Parang pangyera, hindi pang ospital. At yung tawa niya, mas nakakairita pa kaysa sa eyeshadow niya. Gusto ko na lang magtago sa ilalim ng kumot at hindi na lumabas. Sunod-sunod ang kanyang salita. Lahat ng matagal nang kinikimkim. Nagtataka ka kung bakit ayoko siyang kausapin. Wala siyang alam sa nangyayari sa akin at wala rin siyang pakialam. Kunwari lang siya habang yung doktor niya na asawa pa niya patuloy lang sa pagreseta ng kung ano-anong gamot na hindi ko naman kailangan. Parang laro lang to sa kanila. Paraan para ubusin ang pera mo. Ben! Tama na! Sabi ni Raymond habang nanginginig ang boses. Tama na, Allen. Sagot ni Ben, mas tumataas ang tono. Ang pagsasabi ng totoo, ginagawa mo na naman. Tinatawanan mong problema gamit ang pera. Sa halip na kausapin mo ko, ginagastos mo lahat habang kinukulong mo ko dito. Wala kang oras. Wala kang oras kay mama nun. At ngayon iniisip mong matatakasan mong realidad sa pamamagitan ng paglalagay sa akin dito. Huminga siya ng malalim, halos mapagod sa galit. Pero alam mo, hindi ganun ang nangyayari. Humiga siya sa kama at tumalikod sa kanyang ama. Umalis ka na. Pagod na ako. Naiwan si Raymond sa tahimik na kwarto. Mag-isa at parang biglang nagbago ang mundo niya. Tila nawala ng balanse. Lumabas siya ng ospital, dala ang mabibigat na salita ng doktor at ang mas mabigat na katotohanan mula sa kanyang anak. Paulit-ulit itong umiikot sa kanyang isip. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital sa hindi karaniwang oras. At doon niya nakita si Ben at si Clara magkasamang nakaupo sa bangko. Ngunit si Ben, isang ngiting matagal na niyang hindi nakita. Payapa, masaya. Habang kinakain ito ang hawak na pandesal. Napahinto si Raymond.
Napasinghap. Halos hindi siya makapaniwala. Napalingon sina Ben at Clara. Nagulat sa presensya niya. At sa isang iglap, nawala ang saya sa mukha ni Ben. Namutla siya at biglang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang sakit, hingal niyang sabi at napapahawak sa sarili. Clara! Nataranta si Clara. Agad siyang tumakbo papasok ng ospital para humingi ng tulong. Ilang sandali lang, lumabas ang mga nurse dalang stretcher. Mabilis nilang isinakay si Ben at dinala papasok. At muli, naiwan si Raymond mag-isa sa parke. Pero ngayon, hindi na lang pagkalito ang nararamdaman niya, kundi matinding galit. Mabilis siyang naglakad pabalik ng parking lot. At nang makita niya si Clara, sumabog ang galit niya. Hinablot niya ang braso ng dalaga. Mahigpit, halos masakit. At sino ka ba? Sigaw niya, puno ng puot ang mukha. Muntik mo nang patayin ng anak ko gamit ang mga tinapay mo. Gumagaling na siya tapos sinira mo ang lahat. Alam mo ba kung gaano kamahal ang gamutan niya? Titiyakin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit paglilinis ng banyo sa kulungan. Papabayaan kitang mabulok sa kalsada. Pangako yan. Mariing hinila ni Clara ang kanyang braso palayo at tumingin siya kay Raymond. May matinding pagkasuklam sa kanyang mga mata. Pinunasan ni Clara ang kanyang mga kamay sa maong niyang pantalon. Parang nadumihan ito sa pagkakahawak ni Raymond. Akala mo ba napakatapang mo na dahil lang sa pera mo? Matapang niyang sagot kahit nanginginig ang boses. Iniisip mo na matatakot ako sa'yo? Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigil ang galit. 1 buwan ko nang pinapakain ang anak mo. At alam mo ba kung kailan siya nasasaktan? Kapag nandyan ka? Sandaling natahimik si Raymond. Hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ko akalaing posible yon, dagdag ni Clara. Pero ngayon, alam ko na. Isang hakbang pa ang inilapit niya. Matatag ang tingin at walang takot. Alam ko kung gaano kamahal ang gamutan na yan. Kasi araw-araw ako nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi para lang mabili ang parehong gamot para sa nanay ko. Yung nanay ko na talagang may sakit, hindi tulad ng anak mo. Tumigil siya sandali. Hinayaan niyang maramdaman ni Raymond ang bigat ng kanyang mga salita. Ang anak mo, hindi tumatakbo palayo sa sakit. Tumatakbo siya palayo sa'yo, sa pera mo, at sa klase ng pag-aalaga na hindi naman totoo, kundi paraan lang para takasan ng isang mahirap na pag-uusap. Lalong tumatag ang boses ni Clara. Kung kailangan kong maglinis ng banyo para mabuhay ang mahal ko sa buhay, gagawin ko. Ikaw, binibili mo lang ang katahimikan mo at alam yan ng anak mo. Tumahimik si Clara. Mabilis ang kanyang paghinga. Sunod-sunod at mabigat. Pero hindi siya umiwas ng tingin. Nakatayo si Raymond sa harap niya. Mariing nakatikom ang panga. Halos manginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Unti-unting nababasag ang imahe niyang matatag at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon nawalan siya ng masasabi. Walang salitang tumutugma sa katotohanang ibinabato sa kanya. Walang depensa, walang paliwanag. At nang hindi na niya kayang sumagot, tahimik na tumalikod si Clara. Naglakad pabalik sa kanyang trabaho. May dignidad, may tapang, at iniwan si Raymond sa katahimikan. Kinabukasan, bumalik si Raymond sa ospital upang kumustahin si Ben. Sa pagdaan niya sa parking lot, napansin niyang nandoon pa rin si Clara, naglilinis ng mga sasakyan. Pero ni isang beses, hindi siya nito nilingon. Parang wala siya. Masakit, tahimik pero masakit. Sa loob ng kwarto, mas maayos na ang pakiramdam ni Ben. Pero hindi pa rin siya lumalabas. Pumasok si Raymond at umupo sa tabi ng kama. Nakahiga si Ben, bahagyang nakasandal habang nagbabasa ng libro. Hindi man lang siya tumingin. Mag-usap tayo, sabi ni Raymond. May kakaibang lambing sa kanyang boses. Isang pakiusap na hindi niya akalain na kaya niyang sabihin. Tungkol saan? Malamig na tanong ni Ben, saka lamang tumingin sa kanya. Tungkol sa atin.
Saglit na katahimikan ang sumunod. Wala namang bago, sagot ni Ben, muling ibinalik ang tingin sa libro. Isa lang naman akong problema para sa'yo at sinusubukan mo lang solusyonan gamit ang pera. Napabuntong hininga si Raymond. Ben, nagkamali ako. Maingat at mabigat ang mga salitang yon. Parang dala ang lahat ng taon ng pagsisisi. Aaminin ko, natakot ako. Nang magsimulang magreklamo ang mama mo, hindi ko siya pinansin. Hindi dahil hindi ko siya pinaniwalaan, kundi dahil natatakot akong paniwalaan. Akala ko kapag hindi ko pinansin ang problema, parang hindi ito totoo. Napahinto siya at pilit pinipigilan ang emosyon. Pero nung nalaman natin ang totoo, huli na ang lahat. Nabasag ang kanyang boses. Alam ko kung paano magpatakbo ng negosyo, kung paano kumita ng pera. Pero hindi ko natutunang alagaan ng isang tao. Akala ko kayang ayusin ng pera ang lahat. Akala ko noon, walang masamang doktor, walang maling gamot, na ang problema lang lagi ay kakulangan sa pera. Sandaling tumigil si Raymond at pilit inaayos ang kanyang isip. Pero, nang mawala ang mama mo, doon ko napagtanto na mali ako. Hindi lahat ay nadadaan sa pera. Araw-araw, sinusumpa ko ang sarili ko dahil hindi ako nandun para sa kanya. Napayuko siya. At nung ikaw naman ang nagkasakit, natakot na naman ako. Natakot akong mawala ka rin. Kaya ginawa ko ang tanging alam kong gawin. Ipinasa kita sa mga doktor. Sa halip na ako ang nandyan para sa'yo. Napabuntong hininga siya. Mabigat ang dibdib. Ngayon, nakikita ko ng takot ko. Ang dahilan kung bakit lalo kitang itinulak palayo. Hindi ko kayang tanggapin na baka wala ka naman talagang sakit. Dahil kung ganun, kung ang kailangan mo lang ay maging masaya at hindi mag-isa, ako may kasalanan. Napapikit siya. Hindi ko kayang tanggapin yun noon. Pero ngayon, anak, Ben, patawad. Parang lahat ng bigat sa kanyang puso ay inilabas niya sa mga sandaling yon. At nang matapos na siya, parang nanghina ang kanyang katawan. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Parang naubos ang lahat ng lakas niya. Tahimik lang si Ben, nakaharap sa pader, pero may nagbago. May tumama sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nanlaki ang kanyang mga mata. May bagong apoy sa mga mata ni Ben. May magagawa ka pa, Dad. Mabilis at puno ng pag-asa ang kanyang boses. May matutulungan ka. May pagkakataon ka pang itama ang lahat. Nagulat si Raymond. Matagal na panahon na rin mula nang tawagin siyang dad ng kanyang anak. May sakit ang nanay ni Clara. At kailangan niya yung parehong gamot na ibinibigay niyo sa akin. Pero siya talagang may sakit. Huminga si Ben. Tila naaalala ang lahat. Buti na lang tumigil na ako sa pag-inom ng mga gamot na yan. Nung nagsimula akong kumain ng mga pandesal na dala ni Clara, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung nasa na ako ngayon. Siya ang therapist ko. Siya ang nag-alaga sa akin. At higit sa lahat, siya ang naging kaibigan ko. Bahagyang napangiti si Raymond. Akala ko nga, higit pa sa kaibigan. Dapat, nakita mo siya kahapon. Nilabanan niya ako. Matagal na rin mula nang maramdaman kong may nagtama sa akin ng ganoon. Malakas siya. Kayang-kaya niyang alagaan ang sarili niya at ang mga taong mahal niya. Katulad mo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, unti-unting bumalik ang tiwala ni Ben sa kanyang ama. At nang sagutin ni Raymond ang gastusin sa pagpapagamot ni Evelyn, doon tuluyang nagpatawad si Ben. Iniuwi ni Raymond ang kanyang anak sa sarili nilang tahanan. Unti-unting bumalik ang sigla ni Ben. At sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting napupunan ang puwang sa pagitan ng mag-ama. Ang distansyang minsang napakalayo, dahan-dahan ng naglaho. Nakilala rin ni Raymond si Evelyn at agad siyang napahanga sa kabutihan at dignidad nito. Samantalang si Clara naging simbolo sa kanya ng lakas at ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Lumipas ang 6 na taon at 2 kasal ang naganap. Ang una, para sa batang magkasintahan, nakakagraduate lang sa kolehiyo.
At ang pangalawa, para sa isang mas nakatatandang mag-asawa na muling binigyan ng pagkakataon ang pag-ibig. Congratulations! Yakap ni Clara ang kanyang ina na namumula at nahihiyang nakatingin sa kanyang bagong asawa. Pagkatapos, humarap siya kay Raymond. Masaya po ako para sa inyo at salamat sa pag-aalaga mo kay Mama. Napangiti si Raymond, nangingilid ang luha. Salamat din, Clara. Saan ako? Panatag ako dahil alam kong nasa mabuting kamay siya. At sa sandaling yon, tuluyan ang nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Minsan sa buhay, akala natin ang pera ang solusyon sa lahat ng problema. Na kapag may sapat tayong kayamanan, kayang-kaya nating ayusin ang kahit na anong pagkakamali. Pero tulad ng natutunan ni Raymond, may mga sugat na hindi kayang gamutin ng kahit gaano karaming pera. May mga pusong hindi mabibili. At may mga relasyon na kailangan ng oras, presensya at tunay na pagmamahal. Sa simpleng kabutihan ni Clara, sa isang pirasong tinapay, at sa isang pusong marunong makinig, may isang buhay na nabago, at isang pamilya na muling nabuo. Tulad ni Clara, kung may pinagdadaanan ka ngayon, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Minsan, tahimik lang ang laban. Walang nakakakita, walang nakakaalam, pero hindi ibig sabihin na wala kang kakampi. Kung pagod ka na, okay lang magpahinga. Hindi ka mahina dahil napapagod ka. Tao ka lang na nagsusumikap sa gitna ng hirap. At kung nasasaktan ka, hayaan mong maramdaman mo yan dahil ang sugat na kinikilala mas madaling gumaling kaysa sa itinatago. At kung pakiramdam mo wala ng pag-asa, alalahanin mo kahit ang pinakamadilim na gabi, may umagang kasunod. May mga taong darating sa buhay mo tulad ni Clara sa kwento na hindi inaasahan pero magbibigay liwanag sa pinakamadilim mong sandali. Kaya kapit lang. Isang araw, maiintindihan mo rin kung bakit mo kailangang pagdaanan ang lahat ng yan. At balang araw, ikaw naman ang magiging liwanag para sa iba. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.